Sermon on the Mount, nakita ng ating Panginoong Hesus na narito na naman ang volume o grupo ng mga Pariseo at Saduceo na nagtatangka. Hinahanapan siyang butas eh. Kaya sinabi ni Jesus ang tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Kasi nakita niya. Nandito na naman sila. Napansin niya ang grupo ng mga Pariseo na naghahanap ng pagkakataon upang siya'y subukin. Ginamit na naman ng ating Panginoong Hesus ito. Diba binanggit natin kanina? Narinig ninyong sinasabi nung una, huwag kang papatay. Narinig ninyong sinasabi nung una, huwag kang mangangalo niya. Ito uli sinabi rin noong una. Yon. So ang tinutukoy diyan na sinabi rin noong una, wala nang iba kundi yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 24 verse 1 to 4. Nandito nakapaloob yung divorce eh. Ito yung sinasabi sa aklat ni Moses. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, sinabi rin noong una. Sinabi rin dito sa Old Testament. Dito. Kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ng kanyang asawa, kinakailangan bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ano yung kasulatan ng paghihiwalay? Ayon sa English. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. Sabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyo, nabasa ninyo, sinasabi nung una na bibigyan ng kasulatan. Yan, certificate of divorce. Binalik ng Panginoong Hesus. 5:32. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad, siya na rin na nagtulak sa kanyang asawa na mangalin niya. Kapag nag-asawa itong muli, at ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan, nagkakasala rin ang pangangalin niya. Ayaw ng Diyos. Ito yung lalaki. Ito yung babae. Umalis to. Nag-asawa dito ng isa, umalis din to. Nag-asawa rin dito. Ganito nangyayari. Layasan na, wasak yung dalawa. Ayaw pala ng Diyos yung na yung mag-asawa ay nagkakahiwalay. Bakit nga binigyan si Moses ng kasulatan? Sasagutin dito ng ating Panginoong Hesus. Ang ground dito ng tinatawag na divorce, ang ground ay, di ba kanina ang nakalagay doon sa divorce bill, yung ground ay physical violence, marital infidelity, dami. Dito, yung ground na binabanggit ay adultery. Magkakaroon lang ng divorce kung may kaso ng pakikiapid. Pangangalo niya, o sabihin natin, ng lalaki o ng babae. Ito lang, sa divorce ang sinasabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, galing yan sa Diyos Ama. Yan ay Diyos na nagkatawang tao. Nakikita niya, yung sinasabi, na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad, sexual immorality, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalin niya kapag nag-asawa itong muli. At ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan, nagkakasala rin ang pangangalin niya. Ganun din gagawin ito eh. Okay, malaya na tayo, divorce na tayo, hanap ka dyan, hanap ako rito. Parang ganun. So, you are parehong counted sa adultery. Tingnan niyo po ang sabi. But I tell you that anyone who divorces his wife except for marital unfaithfulness causes her to become an adulteress. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. Pansinin niyo yung salitang except for marital unfaithfulness. Naging unfaithful ka sa akin eh. So ito yung binibigyan pansin. Ayan except sexual immorality. Dito lang papasok yung divorce. Pwede kayong mag-divorce kung ito ang involved. Pero kung sasabihin, kasi kaya ako ihiwalayan, bad breath. Ay, hindi pwede. Kaya ako ihiwalayan, may puto. Ay, hindi pwede. Ay, ito dapat yung maging kaso ng lalaki o ng babae. Bukod doon, wala na,
Maliban sa sexual na immoralidad ayon sa ASND, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil ang dating Biblia. Maliban kung ito'y nakikiapid, magandang balita Biblia. Maliban sa kadahilan ng pangangano niya. WFSB. Filipino Standard Version. So, ang maliwanag para ma-divorce doon sa sinasabi, babasahin din po natin yung mamaya 24, ang pangangalo niya lang ang makakasulatang basihan para sa diborsyo. Ang sabi dun sa kanina, di ba, yung nilalatag nila, physical violence, alcoholism, homosexuality, marital infidelity, hindi umuwi ng 1 year, 2 taon na wala pa. Yun, dami, no? Ito lang, para ka makalag. Ganon. Pero, separated kayo pareho. Hindi pwedeng kukuha ka ng kasama, kukuha to. Hindi. Hiwalay lang kayo. Nandito yung isa, nandito yung isa. Ganon lang. Yun ang ibig sabihin po. Ano po? Kaya kung hindi sa pangangalo niya ang dahilan ng paghiwalay o pagdidiborsyo ng mag-asawa, pareho silang hindi malayang makipagligawan o mag-asawang muli gaya ng sinasabi sa Biblia. Bakit? Ayaw nga ng Diyos eh. Bakit? Magkakasala ka dyan. Tingnan nyo napabalitaan naman natin to sa ibang bansa, yung mga celebrity. Hindi ko na babanggitin. Kadami. Sikat na si nag-divorce. Sandali lang eh. Di, okay na. Hanap ng bago. Ito, ang nakasama niya ngayon si Master Rapper. Si Master Rapper, sila dalawa na yan. Magugulit ka, divorce na naman. Abay, nakakalima na ng divorce eh. Wala pang matagpo ang kasiyahan. Kita mo? Kasi walang magtitiis. May divorce naman eh. Yung sinasabi kanina ng mga nakapaikot na, madali lang yan. Pag napasaya, kapag ayaw ko na. Ganun ang nangyayari. Naalam ng Diyos yan eh. Ngayon, hindi ba alam ng Diyos na itong dalawang di magkakaroon ng problema? Alam. Kaya sila, kahit sila magkaroon ng problema, magtitiis yan dalawang yan. Dapat. Ngayon, wala nang pagtitiis. Ang dali-dali eh. Bitawan na. Hindi ko gusto yung ugali mo. Bawa ganun. Hindi sinasangayunan po ng Biblia. Dahil pareho pa rin silang nakatali sa pag-aasawa. Sakit sa ulo. Pag ganun, kalaway mga bata, paano pipili yan? 2 years old, 4, tatanungin mo, saan ka nasama? Sa mami mo, sa daddy mo? Ipit. Makapagpapasya lang yan pagdating ng tamang edad. Ikaw, sa akin o sa mami mo? Diba? Ang gulo. Sinasabi natin. Kaya mga kabataan, makinig kayo. Mateo 19:9. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, ayun na naman yung salita, maliban kung ang asawa niya nakikiapid, tinutulak niya ang kanyang asawa ng mga niya. Ano yan kanina? Ano sabi natin? 5:31-32. 19:9 na ng Matthew. Inulit. At siya'y mag-asawa ng iba, nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Ngayon, dito natin makikita, habang nakatingin ang mga Pariseo, alam niyo naman yan, yan, aanuhin na ng tanong ang Panginoong Hesus. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magpaalis at nakipaghiwalay sa kanyang asawa, liban na lamang kung pakikiapid ang dahilan. Adultery. At mag-asawa ng iba'y nagkakasala ng pangangalo niya, sinabi ng Panginoong Hesus yan. At sino bang nakipag-asawa sa babaeng hiwalayan, nagkakasala ng pangangalo niya. Ang mga pananalitang ito ay hindi matanggap ng mga Pariseo. Teka. Parang gano'n. Mababasa namin Nag-aral kami ng kautusan, mga genius kami. Sinabi ni Moses, tapos sasabihin mo ngayon, Jesus, hindi pwede divorce. Teka. Yan, gano'n. Hindi natin ng konting acting. 19:1. Ito na. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghiwalay ng mag-asawa. Parallel ito yung Matthew 5:31-32 at 19:1-11, parallel yung dalawang yan. Ang sabi dito, pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, nilisan niya ang Galilea at pumunta sa mga nasasakupan ng Judea sa daong ibayo ng Jordan.